Nanay Christopher May tsaka Romel Chica. Kaya lang di ko marinig kasi nagbablog po kami. Magandang araw, magandang buhay sa ating mga ka-Team Unbearable. Ay, balitang Kyle Echari tayo na kinatuwaan din natin kasi nung nasa London sila for their ASAP stint, no, pinasaya nila lalo pa parang doon inintroduce o ni-launch ang Wrong Direction. Wrong Direction! Nakakatawa yung pangalan na grupo nila na kinabibilangan ng makulit at talaga namang mahal din nating anak-anakan na si Robbie Domingo, kasama si Edward Barber, tapos Barbers. May S ba yung Edward Barber? Barbers. Tapos si Darren Espanto or Darren na lang ang ginagamit niya. And of course, si Donato, si Donnie Pangilinan, and si Kyle Echari nga na sing and dance sila. Kasi sa ASAP, di ba, dito pinanganak yung Hunks, the Hunks. Sina Papa Piolo, Dieter Ocampo, Jericho Rosales, si Carlos Agassi at saka si Bernard Palangka na sumikat talaga nung mga 90s or early na late 90s. And then after that, for a while sumikat din yung Canto Boys. Was it Canto Boys ang tawag? Yeah, yung Vong Navarro, si Luis Manzano, si John Lloyd, tsaka may isa pa, nakalimutan ko. Basta Canto Boys ang tawag kanila. Pero very brief lang kasi yung naging exposure ng Canto Boys. But this time, parang gusto nilang buhayin uli yung ganung klase na mga male group dahil nga siguro sa success ng SB19 at iba pang mga P-pop boy bands diyan. Parang pangtawa lang, pero in fairness, nakakakanta silang lahat ha. Although talagang kilalang kumakanta lang doon sa grupo ay si Kyle at saka si Darren. Pero in fairness, kahit nga si Robbie, nakakapag-him ng magandang tono, and si Edward and si Donnie. At tinanggap nga po sila na mga nakapuruntong short yung iba, tapos ang saya lang, tapos mga sayaw-sayaw sila doon, kanta-kanta sila doon na sabi nga naging grand launching na nila yung parang formal na pagpapakilala sila sa London na kinawilihan, kinaaliwan ng mga tao. At isa nga po sa mga nagpapaaliw dyan na si Kyle na talaga naman nung napanood namin nung time na actually sila ni Darren ang magkasabay nung kinuha sila ni Meme Vice Ganda sa It's Showtime na nag-guest co-host sila. Tapos ang saya-saya nilang panooring dalawa at makikita mo rin naman si Kyle kung paano na rin nag-evolve mula doon sa The Voice Kids na stint niya hanggang sa naging artista na rin siya at nagpe-perform din on stage. Hindi man siya ganun, may alam mo yung beretero or what, pero iba yung level ng music niya, no? So, eto na nga sa pelikula, sa ngayon kasi may ginagawa siyang natapos niya na yung 100 awit para kay Bella, kay Stella, 100 awit para kay Stella, nakasama niya si Bella Padilla at saka si JC Santos under Viva. Kinuha siya ng Viva para maging third wheel nitong matagumpay na tambalan ni Bella Padilla at saka ni JC doon sa 100 tula para kay Stella na ngayon nandito na si Kyle, naging 100 awit para kay Stella na. So, during the press con, sinasabi nga doon ni Kyle na hindi nga din daw niya alam kung anong meron siya at hindi niya hanggang natapos na yung pelikula at ipapalabas na hindi niya alam kung anong nakita sa kanya ng Viva para i-partner siya. But according to Bella and JC na mga kasama, since magkakaibigan naman dan sila dati pa or nagkikita-kita, sabi na hindi rin nila maintindihan or kung anong magandang kasi speaking of age kasi parang hindi magkakaedad itong si Bella tsaka si Kyle tsaka si JC na alam naman natin mas ahead o senior kay Kyle, pero yun nga yata yung sa aming pananaw nakita na parang why not gawin siyang third wheel at doon sa matagumpay na love team, doon sa mga nakakaintindi at mga nakanood nung unang pelikula ni Bella at saka ni JC. Pero sabi nga nung tatlo, basta pag napanood nyo tong pelikula na to na dinirect ni Jason Laksamana under Viva, doon daw natin maiintindihan kung bakit na-cast ang isang Kyle Echari. Tapos nung makita nga natin si Kyle, medyo may kulay pa yung buhok niya kasi according to his handler, meron din siyang isang napakagandang proyektong ginagawa. At ang duda nga natin dito, ito yung pelikulang The Ride na kasama naman niya si Papa Piolo P. Nanilinaw na finally, nagsalita itong si Kyle na kasi para matigil na nga mga kung anong mga malisyosong intriga sa kanila kasi nga binalita na rin natin dito itong mga nakaraang episode natin na nasabi nga natin dito yung mga sightings sa kanila sa Palawan, sa kung saan lugar na lagi silang magkasama, sa gym, etc. Binibigyang mali siya at ibang kulay ng mga nakakakita kasi
Alam mo na, ganun talaga sa showbiz. Pag may nakikitang lalaki-lalaki na ibang ano, lalo pat iba, parang anak na nga lang ni Papa P itong si Kyle, binibigyan na ng malis. At klinaro nga ni Kyle na sabi niya, ang tingin niya dito kay Papa P o kay Piolo Pascual ay kaibigan or nakakatandang kapatid kasi naibahagi pa nga niya na nung time na may pinagdadaanan siyang problema, tsaka yung namatay yung kanyang kapatid, babanggitin ko lang po, pasensya ha. Yung medyo very low ang kanyang emosyon, ang kanyang moralidad, etc. Isa si Papa P sa mga kuya o mga nakakatanda na kasama sa industriya na alam naman natin si Kyle, kaibigan ni anak ni Papa P na si Inigo. Isa si Papa P sa talagang mga taong nakatutok sa kanya at tumulong at makampante or maging komportable ang kanyang pakiramdam. At na-develop na yon into something, at sinabi na nga na into something na bilang magkapatid ang relasyon. Alam mo yun na pati yung mga kapamilya ni Kyle at saka ito mga kaibigan, common friends nila ay talagang nagkakasama-sama outside of showbiz. Yung mga ginagawa nila, yung mga bonding moment, dinner, mga trips diyan sa iba't ibang lugar, nagkakasama-sama sila kasama itong mga kapamilya nila na yun na nga nalalagyan at pinipilit na ibahin ng mga nakakakita kasi lahat nga may opinion sa social media. Mapicturan mo lang kung ano-ano nang sinasabi. Nakita lang na inakbayan ng ganito, may ibang meaning na. So, klinaro lahat yon ni Kyle. Kasi sabi niya, pinagmamalaki niya si Papa P bilang kanyang brother, bilang kanyang elder, bilang kanyang advisor, bilang tatay-tatayan na rin siguro in a sense kasi nga tinuturuan din siya sa maraming bagay gaya ng kung paano mag-invest ng pera, negosyo, etc. na ina-appreciate ng family ni Kyle, ng both parents niya at mga ibang nakapalibot sa kanila and their common friends na nasa industriya din na iniikutan. Hindi lang kasi sila showy o yung masyadong dinidetalye ang mga ganung bagay kasi ganun naman talaga kahit yung mga ibang celebrities ganun ang ginagawa So nakakaano lang, ako tuwan-tuwa ako kasi there was a time na isa sa mga episodes namin minessage akong personal ni Papa P at sinabi niya sa akin na during that time na nung nagsisimula at kainitan ng issue at intriga sa kanila, iskandalo, sinabi niya nagpapasalamat siya kasi may kagaya ko raw na kaibigan sa media na kahit papano ay itinutuwid ang mga maling pananaw, ang mga baluktot na at malisyosong mga opinyon ng ibang tao na hindi naman nila alam kung ano yung mga istorya behind the cameras or behind those mga photos or videos na pinag-uusapan at kinakalkal ng mga ibang bashers o kung sino man na gusto lang manggulo at mag-emote o diva. Ang taray lang. So ako naniniwala kasi marami rin po talagang ako sa tinagal-tagal ko rin sa industriya, sa totoo lang, hindi ko naman lahat pwedeng sabihin sa inyo. I started in the business in 1986. Nakasama ako sa mga maraming programa ni Ate Luz, ang yumaong si Inday Badiday. At sumunod-sunod na yan hanggang naging tayo ni Vilma Santos. At maraming akong artistang nakatrabaho. Hanggat sina FPJ, yumaong Fernando Po Jr. At yung mga naunang, of course, si megastar Sharon Cuneta. Ang dami-dami kong mga kung lahat yan i-chismis ko, i-reveal ko, ay hindi naman na maganda. Kasi syempre, may mga bagay tayong, alam mo yon kung ano lang yung for public consumption yun lang. But the thing is, since nag-change, nag-evolve ang means of communication, nagkaroon ng mga gadgets, nagkaroon ng mga ganyan na lahat na lang sinusuri or ano tawag doon, yun yung kumbaga sa praying eyes ng mga tao ay kung ano lang yung nakikita na akala nila yun na. Sana po mas maging malawak po ang ating pangunawa, lawakan din natin ang ating pag-intindi kasi dumadating din talaga ang panahon na itong mga artista, mga tao din yan, nasasaktan din yan. Pero at the end of the day, syempre kung ano yung konsensya nila, yun. Dahil kayo ang dapat mas makonsensya kasi kayo yung nagpaparatang o kaya tayo yung nagbibigay ng ibang kahulugan, ganyan-ganyan. Pero yun na, basta magsalita naman sana at bigyan ng pansin kagaya ng ginawa ni Kyle ngayon, hindi dahil may proyekto siyang ipinopromote or may mga upcoming project siyang gustong paalam sa atin, ginagawa niya ito. Nagkataon lang talaga, sinasagot niya at sa pagsasagot niya, sana maintindihan natin at makuha natin yung tamang leksyon at saka tamang mensahe na nais niyang iparating. And on that note, congratulations sa inyo, Kyle, sa upcoming movie mo, yung project niyo with Papa P, ang 100 awit para kay Stella, ang Wrong Direction. Nakakatuwa kayong panoorin at nagbibigay kayo ng napakagandang inspirasyon sa mga tao at mga nangangarap ng mga kabataan din. And again,
keep on fighting lang, magsilbi kayo magandang inspirasyon sa ating lahat dahil may mga kagaya rin naman namin na handa kayong ipaglaban at ipagtanggol sa mga alam mo na yung mga sobra-sobra namin talagang inaalipusta kayo at binibigyan ng masasamang kahulugan ang mga ginagawa ninyo on or off camera. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Albert Nebus. Tuloy-tuloy lang po dito sa Unbearable Channel, dito sa YouTube. Thank you very much!